Actually, I'll be honest. Kasi hopefully makatulong sa conclusion ng topic natin. Yes. Hindi ako nakagraduate. Nag-drop out ako. Kasi nag-shift ako ng course. Okay. Kumain ng time yun, ha? Yung kumain ng pag-shift. time. Yes, oo. I shifted course when I was in the middle of my second year. Tapos yung shiniftan ko na course, umabot pa ako ng 5 years. Oh, sobrang haba. Ang haba. Oh. Hindi ko na i-explain kung bakit ganun ang nangyari. Pero ganun ang nangyari at let's leave it at that. Yes. Correct. Okay. Maraming, sabihin na lang natin na medyo may mga pagbubulakbol din na nangyari. Yes. Bata tayo. Bata. Tsaka iba yung panahon nun walang cellphone kasi so magiging yung kung ano yung pwedeng gawin physical ng mga magkakabarkada o mga hangouts, di ba? Hahanap ka ng katuwaan mo. Correct. Yun nga, parang siguro at some point mas napunta tayo sa katuwaan. Pero maganda kasi yung pagiging street smart natin, sabi ng iba kasi talagang ito na yung isa sa mga importante din na kumbaga magulang ka sa life eh. Yes. Yung parang tama ba yung term ko? Parang gano'n, yung parang hindi ka maiisa ng kahit sino because you are wise, no? Parang gano'n. Napagdaanan yung mga bagay-bagay. Correct. Yeah, well, yun nga, I think yung experience ko na yun dahil hindi nga ako nakagraduate, dun ako nagsimulang kumapit. Ayan. Kasi parang sabi ko, mali. Na-realize ko, maling-mali nga yung nagawa ko. So, I have to make up for that kasi I wasted time. And now, nandun ako sa stage na, okay, malapit na ako magsarili. Paano ko gagawin to? Oo nga, no? Oo. So, yeah, nag-try ako ng different jobs. Of course, ang go-to natin pag wala kang ma-applyan, BPO. Ayan, oo. Okay, not the time, Ano pa to, pausbong pa tong BPO during the time. Nung panahon na yun, nag-boom ang BPO and it's still easy to get into it kasi as long as may communication skills ka or at least may experience ka dun sa account or dun sa operations na ginagawa mo, like kung kunyari may background ka na coding from college. Pwede. Tapos may coding yung trabaho mo. Makakapasok. Saka maganda pa nito, yung competitive salary niya na parang okay. I mean, siguro nung panahon na yun, ako noon, 19 or 20 years old ako noon. So, to get a salary of 14,000 a month, di ba? Parang not bad. Oo, correct. Katulad natin, mga Pilipino, karamihan sa atin mga Pilipino, nakatira pa sa magulang. Di ba? So, may 14,000 pesos ka na nauuwi. Tapos, technically, libre ang pagkain mo, libre ang tirahan mo. Abot ka lang ng whatever you want. Parang yun ganun. pa, medyo nagpapasalamat ako sa magulang ko ng mga panahon na yun. Kasi, hindi nila ako, hiningan ng pressure. Na parang, dapat bigyan mo ko ng cut na ganito, may trabaho ka na. May ganun kasi, di ba? Oo. And, it's part of yung regrets ko nga na hindi ako nakapag-ambag. So, yeah, those were realizations na, I could have done something better with my life when early stages. And, so, nung na-realize ko na kapit na ako kasi I'm on my own. Hindi na ako pinapaaral. Yung perang kinikita ko, ipanggagastos ko. So yung budgeting, ito dito na papasok yan. Oo. Ang problema pa nun, hindi ako natuto mag-budget. So paano yan? Hindi makulay ang buhay ko, pero pinakulay ko, kinulayan ko ng sarili ko, di ba? Oh, yes. Most of the things that, kasi up until now, honestly, hirap pa rin ako mag-budget. I can budget on my own, pero if it's, on a bigger scale, like ngayon, my family, it takes a while. Oo, tama. Kailangan ng guidance. Kailangan ng guidance or hindi naman, kaya ko siyang gawin but it takes a while. Correct. Na dapat supposedly at our age, parang organized na. Organized na. Na parang pagdating nito, ito yan, dito yan. Paglapag ng pera, alam mo na agad yan, nakakaayos na. So it still takes a while. So those are some of the things na hindi ko na-develop when I was younger. And, as an adult, unti-unti ko siyang nalaman the hard ways.